Alright, magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... bago natin pag-usapan si Anjo Iliana. Ito, pag-usapan muna natin itong si Attorney. Bubulol na ako. Attorney Rowena Buangson. Ito po si Attorney Rowena Buangson. Nabubuang na ito mga kababayan eh. Alam nyo, ito po, alam ko kakamping ito eh. Dating taga-suporta ni Madam Leni Robredo. At bigla pong naging DDS. Ayaw ko kung sino kumulam dito at naging DDS to eh. Naging DDS at hindi talaga siya sumusuporta sa administrasyon. Ayaw niya kay Presidente Bongbong Marcos. At ito, mga kababayan, no, sabi ni Buangson, mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro, ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka na iboboto ng tao. Ayan po ang sabi ng ni Attorney Rowena Buangson. Paano kaya niya nasabi, no? Ano siya? Manghuhula ka na ba, madam? Manghuhula ka na po ba? Si Madam Auring ka na ba? Madam Auring 2.0? O kaya sino yung nanghula? Sino ba yung nanghula na na kung ano yung nagpipredict? So parang parang manghuhula na rin to. At sabi niya, grabe, lakas ng loob niya, wala na raw boboto kay Marcos. Walang boboto sa Marcos. Kung tatakbo si Sandro Marcos, wala na raw boboto sa kanya. Sabi ni Buangson. Ito. Basahin natin yung ito nga post. Marcoses, wala na makukuha ang boto sa 2028 mula sa taong bayan ayon kay Atty. Guanzon. Aniwala naman kayo dyan. Yung mga salita niya parang hindi abogado eh. Naglabas ng matapang na pahayag si dating COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project sa bansa. Ayon sa kanya, malaki ang magiging implikasyon ng kontrobersyang ito sa political dynamics, partikular na sa kinabukasan ng pamilya Marcos. Sa isang public statement, sinabi ni Guanzon na posibleng maapektuhan ng political dynasty ng mga Marcos dahil umano sa isyong kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, maaring bumaba ang tiwala ng publiko, bagay na magdudulot ang malaking hamon sa anumang kandidatura ng pamilya Marcos sa 2028 elections. Mark my words! Tatandaan talaga namin yan, Buangson. Tatandaan namin yan. Titingnan namin kung talaga marunong ka manghula. Madam Auring, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang magpapatuloy ng political dynasty ng parents mo. O sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka na iboboto ng tao. So, nasira daw ito mga Marcoses dahil kay Romualdez. At ayun nga, sa 2028, malamang tatakbo na naman si Sandro. Wala raw boboto, sabi ni Rowena Buangson. Pakinggan natin yung basahin natin itong ilan sa ating mga komento ng ating kababayan. Sabi dito, Buangson, who you? Ito. Sa'yo sigurado wala. Kasi mga kababayan, alam nyo ba, kaya nag-iingay ito. Malamang at sa malamang, tatakbo po ito. Tatakbo po ito sa 2028. Hindi ko lang alam kung ano tatakbo nito. Baka mataas agad takbo na ito eh. Baka mag-senator ito eh. Pero kahit barangay kapitan, baka hindi manalo to eh. Magaling na siya magbunga nga. At parang parang alam niyo sa totoo lang, parang yung mga pananalita niya, parang hindi siya abogado. Parang hindi mo gagalangin. Ito yung mga katulad ni sino ba yung mga katulad ni sino ba yung may topak? na abogado rin. Kung magsalita akala mo pagkagaling-galing. Magaling naman talaga. Magaling kumuha ng mga kliyente. Tapos panay talo. Panay talo yung kaso. So ito naman si Buangson. Meron siyang meron siyang prediction na hindi nga daw mananalo si Sandro Marcos. Sabi tuloy ng ating kababayan, sa'yo sigurado wala. Walang boboto sa'yo.
Sino may sabi na walang boboto kay Sandro? Kami na nagmamahal sa Marcoses. Oh, ito pa. Who told you so? Solid BBM kaya kami. Ito pa. Mark my words, millions will vote for him. Kasi alam mo Attorney Rowena Buangson. Ano lang 'to sa totoo lang, palakas loob lang. Ganito yung mga mga ginagawa ng mga didilis. Kung magsalita sila, akala mo talagang sureball yung sinasabi, pero ang totoo, pampalakas loob lang. Alam naman kasi nila na konti lang sila. Kasi kung tatakbo ito si Guanzon, halimbawa tatakbo si Guanzon, ang susuporta sa kanya DDS, kaya walang panalo kasi konti lang sila Ngayon, kay Sandro Marcos, sino ang maaaring bumoto kay Sandro Marcos? Unang-una yung mga loyalista. Tapos yung mga naniniwala kay Sandro Marcos, syempre, yung ilan nating mga kababayan na na mahal ang mga Marcoses. So marami pa rin talagang sumusuporta sa mga Marcos. Tapos sasabihin nito ni Buangson, hindi raw mananalo. Tingnan natin. Ang alam namin, sigurado, ikaw, wala kang panalo. Hindi ka talaga mananalo. Kahit ano patakbuhan mo siguro, hindi ka mananalo. Ayan yun yung sinasabi ng ating mga kababayan. Solid BBM kami, tanga. Ayan pa, natanga ka patuloy. Solid BBM kami, tanga. Nagiging tanga ka patuloy. So ayan mga kababayan, isa na ng mga nabubuang na DDS. Abangan natin kung ano mangyari sa 2028. Matagal pa yan. Huwag kang magsalita ng tapos, madam. Baka kainin mo yung sinasabi mo. Parang ito parang lang to si Anjo Iliana. Alam niyo mga kababayan. Parang si Anjo Iliana lang yan. Na panay dakdak. Pagdating sa dulo, babawiin din yung kanyang sinabi. Lalo na ngayon mga kababayan. Lalo na ngayon, nababawiin niya yung kanyang mga pinagsasabi laban dito sa TBJ. Bakit? Kasi mga kababayan, ayon kay Nanay Christy Permin, ay mukhang tutuluyan na siya ng TBJ. Eto pong si Anjo Iliana, malamang ay kakasuhan po ng pamunuan ng Itbulaga dahil po sa mga pinagsasabi niya. Kasi minsan nagsusorry, tapos babawiin, magsasalita, babanat na naman. Parang sira ulo nga na magsasalita, babawiin, tapos magsasalita na naman, tapos babawiin. Laban bawi ba? Laban bawi. Ganun si Anjo Iliana. Kaya ngayon, eto na. Sumusobra ka na Anjo Iliana Wala na sa ayos yung pinagagawa mo. So sabi ni Nanay Christy Permin, mukhang tutuluyan na ng Itbulaga etong si Anjo Iliana at mukhang sasampahan na po ng kaso. Sabi nga dito sa title nila sa Showbiz Now na nila Nanay Christy Permin, Anjo, papagurin sa hearing. Ayun, pagod. Kaya niya pa yan. Kasi, maano yan yung tawag dito? Tawag dito yung mayat maya. Ang alam ko nga, every other day yung hearing, iba-ibang lugar. Si Tito Sen magdidemanda. Si Vic Soto magdidemanda. Sino-sino pa magdidemanda. So, ang mangyayari niyan mga kababayan, pa-iba-iba ng lugar. So, maglalagari ito si Anjo Iliana. Yung pagod niya, siguro kakayanin niya pa. Kasi hindi naman siya maglalakad. May sasakyan naman siya Punta sa probinsya, pupunta sa iba-ibang lugar. Kaya ito ang problema niya, mga kababayan. Milyon ang gastusan. Milyon ang gastusan. Diyan siya mahihirapan. At sabi nga ni Nanay Christy, baka yung tsinelas ni Anjo mapudpud Yung swelas ng sapatos siya baka mapudpud kasi maglalaga-lagari Pero matindi talaga. Milyon ang gastusan. Kaya ba ni Anjo makipaglaban dito sa TBJ sa Itbulaga? Milyon ang gastusan yan. Kukuha ka ng abogado, magkano na ibabayad mo? Milyon. Wala namang susuporta sa kanya Sinusuporta sa kanya? DDS? Yung mga burateros? Tutulong ba sa kanya yan? Dumidikit na siya sa mga burateros Kala mo ba, Anjo, tutulungan ka ng mga burateros? May mga iba nga dyan, scammer pa Tapos sa tingin mo, tutulungan ka. So malamang at sa malamang, sabi ko sa iyo, Anjo, maghihirap ka. Mauubos ang kaperahan mo dahil sa pinaggagawa mo. Ito mga kababayan pakinggan natin yung diskusyon nila Nanay Christy Permin
Diyan po sa kanilang Showbiz Now na. Hindi ko po ipi-play dito mga kababayan. Dito ko po sa cellphone ipi-play. Kasi baka maka-copyright tayo, mahirap na. Mahirap na. Si Nanay Chrissy, okay lang po yan sa kanya. Kasi po ito ay programa ng programa po ito ng alam ko TV5. So hindi po natin pwedeng i-play eh. Nakakatakot eh. Baka bigla po tayong ma-strike o ma-copyright. Yari, sayang naman. Sayang naman yung pagod natin. So dito po tayo magpi-play. Mga kababayan, imagine niyo na lang na nag-uusap silang tatlo, boses lang naman nilang tatlo ang maririnig natin. At pag-usapan nila itong demandahan na mangyayari. Sigurado yan, Itbulaga, TVJ versus Anjo Iliana. Ito guys, pakinggan po natin. Tatago. Walang ilalatag po namin sa inyo. Kami po mismong tatlo, kami po'y nalulungkot kapag nakakabalita kami ng mga artista at kapwa-artista na nagdedemandahan. Ayaw po namin yon. Yung mga artista at kapwa manunulat dito sa ating industriya, pwede pa eh. Posible pa eh. Pero yung artista sa kapwa-artista, nakakalungkot. Diba? At saka salitang yung demandahan, yung kaso. Napakaliit ng mundo ng showbiz para magkaroon pa ng ganyan. Pero alam po natin mga kachika, ito pong nangyari kay Anjo Iliana, ito po yung tipak-tipak ng bato at hollow blocks na siya mismo nagpukpok sa ulo niya. Diba? Grabe. Tama si Nanay Christy. Ang may kagagawa nito, si Anjo din. Yung ngayon parang tama yung ginawa. Bitak-bitak na tapos pinagpupok niya sa ulo niya. Parang siya may kagagawan eh. Dito siya pinaggagawa niya. Tapos ngayon, sigurado, siya po ang magdudusa dito. Tipak-tipak, alam mo yung sunod-sunod. Ganon. Dahil ginawa niya? Ay, naku. Siyempre, inormalize niya ang buong Dabber Cats. Kaya naman nakita isa mo. niya. Diba? Sinimulan niya kay Senate President Tito Soto. Yes. Kina Bossing Vic at saka kay Joey De Leon at sa mga Dabber Cats. Ngayon, humihingi po siya ng tawad. Ang sabi niya, malapit na ang Pasko, sana patawarin niyo na lang ako. Siyempre, hindi naman pakikinggan yung pangingi niya ng tawad dahil meron siyang sinabi na pero lahat po ng mga sinabi ko noon, hindi ko nababawiin. Yun. Diba? Totoo ang mga sinabi ko. Ngayon, nung malaman niya na talagang kasado na yung mga kasong isasampa laban sa kanya, sabi niya, daig niyo pa ang Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad. Kayo, nagtatago pa kayo ng galit. Ito lang naman ang masasabi ko. Yung mga una kong sinabi, ano lang daw yon? Ay, naku, black yun. Hindi, at saka ano daw yon? Kumbaga sa paputok, reventador. Reventador. Sa Itbulaga, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Kaya kung ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa, bawang, napaputok, malalakas. Reventador lang daw po yun. Ang mga pasasabugin daw niya pag hindi siya pinatawad ng Itbulaga at ng TVJ at ng Dabber Cats, ano daw ang pasasabugin niya? Nako, pasasabugin niya. Di siyempre yung, di ba? Sawa. May sawa, may ahas. Di ba? May sawa. Sawa yun. Ahas, sawa na lang. Oo. Naku. May mas matindi pa sa Mas may sawa. Ano matindi yon? pa. Ano yon? Naku, di ba yung dati, di ba, mga Goodbye Philippines? Di ba? Ayun, malakas yun. Naku, pag nag-Goodbye Philippines, Yun ang aabutin niya. Oo, kasunod na to, Goodbye Career na. Ayun na, mismo. Actually, matagal na yung Goodbye Career. Susunod na lang yung Goodbye Philippines. Eto na po, titilad-tila rin po namin ngayon kung ano yung mga nakakasang kaso na dapat harapin at harapin talaga ni Anjo Iliana. Cyber libel. Dahil ito po ay pinakawalan niya, inilatag niya sa kanyang Account. TikTok account. Okay. Slander. Sobra-sobra pong pagpapahiya ang ginawa niya sa mga Dabber Cats, lalo na kay Senate President Tito Soto. Defamation, ganun din naman yon. Paninirang puri. Sobrang paninirang puri. Pero, totoo kaya, yun narinig ko, na individual ang gagawin na pagkakaso sa kanya. Naku, paano pag individual, aatinan niya na sa lahat ng city, pupuntahan niya? Ayan na, eto na. Napakahirap yun. Senate President Tito Soto, Bossing Vic Soto, Joey De Leon, Jose Manalo, at saka si Merkin, Alan K. Individual daw po ang magaganap na pagsasampa ng kaso kay Anjo. Meron Patay ka, Anjo Iliana. Individual. Hindi lang isang kaso. Lahat sila magkakaso sa'yo. So, kung saan magka-file lang kaso, doon pupunta ka doon. Tapos, si Tito Sep, pupuntahan mo rin. Saan to? Sa Muntinlupa. Tapos sa iba-ibang lugar. Ako, patay ka, Anjo. Ayan ang pinaggagawa mo. Ano-ano kasi
Magpaano ka lang mema ka lang. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Ayan ang napala mo. Individual ang pagkaso dito kay Anjo Iliana. Tayong tinatawag na motion for consolidation. Pagsasama-samahin na lang. Yun po ay nagaganap lang kapag iisang kaso ay tinilad-tilad sa iba't ibang piskalya. Ganon. Ito iba-iba to eh. Iba-ibang sampa, kaya hindi pwede ba Tsaka sama-samahin? iba-iba yung bira na ginawa niya. Kay Senate President Tito Soto, kay Alan Kay, kina Bossing Vic, At saka yung kay kay Jose. Senado. Iba-iba di ba? Lola ni Dora. Isa pa din Lola yun. Tinidora. Oo, Yung tatlo. Kaliserye na mga ano. Paano yan? Kung individual, alam naman natin yan. Yung isa nga lang sobra-sobra na pong hirap sa oras. Ay, oo naman. Isa lang yun ha. Napakahirap. Paano yung kung katulad yan 8 o'clock yung ano yan dito, tapos 8:30, ay anayo, sa panahon ngayon, traffic. Diba? Di tatakbo siya ng Mapipilitan ganun. talaga siyang daluhan lahat. Pag hindi niya dinaluhan, ang kasunod niyan, warrant of arrest. Ay, Walang no. kalaban-laban. Diba? Hirap mag-warrant of arrest ha, magtatago ka. Ikaw yun. Oo, diba? Hindi ko umuwi, di ba? Hindi ko umuwi, Hindi siya diba? umuwi. Kasi daw, baka mamaya, masalubong daw niya yung mga pulis. Kasi ang sabi, di ba, kahit nasa pintuan ka na Oo. nung court, kapag hindi ka pa nakakapagpiyansa, pwede ka pa ring hulihin. Yun ang pangamba ko noon. Kaya, di ba? Oo, nus ko. Ako yung naiiwan, di ba? Tawa ako ng tawa sa inyong dalawa, lalo na kay Wendell. Di ba? Eto nga po, tinatawa lang po namin ito, pero isang malaking problema na po ang pagdalo sa mga hearing na ganito. Paano gagawin ni Anjo Iliana? Ito ay tahasan niyang ginawa. Talagang hindi siya tumigil. Humingi na siya ng tawad, humingi siya ng pagpapakumbaba. Pero ano ginawa niya? Nagbanta pa. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paninira sa Itbulaga. At ang sabi niya, ito lang sasabihin ko, kapag idiniin nila ako at ako'y kanilang dinimanda, ito lang. Wala daw matitira na magkakarelasyon, maghihiwa-hiwalay. Alam daw niya kasi mga nagaganap sa loob noon dahil taga roon siya. Katulad niyan, di ba? Isipin mo, binuksan niya na naman. Di syempre lahat ng mga, ano yun? Oo. Diba? Tapos, ano kaya ang kaakibat na presyo nung cyber libel case na isasampa laban kay Anjo? Magkano kaya yan? Ang Diba? problema nga na yun, di ba? Wala nga siyang trabaho. At wala rin siyang abogado. Wala siyang abogado. Nakikiusap lang siya. Naghahanap nga siya. Oo, Nananawagan. pro bono yun. Paano yun? Napakahirap talaga. Siya naman mismo ang humanap ng kapalaran na ganito. Kung hindi niya ginawa yan, di wala sanang problema. At saka nabigyan na siya ng pagkakataon na walang sumasagot sa kanya. Ito na yung pagkakataon siguro, hindi, magbabago pa yan. Pero hindi, patuloy pa rin. Tapos nagbanta pa. Talaga wala. Yung ginawa niya na ito, desperadong tao lamang po, mga kachika, ang gumagawa ng mga ganitong klase ng pagkilos. Alam na niyang maling-mali yung kay Senate President Tito Soto. Huwag na po yung posisyon, yung pinagsaluhan nila sa Itbulaga. Mahigit na 2 dekada siya doon. Hindi niya man lang naisip na ang gintong pagkakaibigan ay iniingatan. Yung pagtanaw ng utang na loob ay isang kultura nating mga Pilipino na nakakadagdag sa ating pagkatao. Hindi niya yun iningatan. At saka laging may paghamon, hindi ako natatakot sa TVJ. Meron Diba? siyang sinasabing Diba? ganon. Oo. Nakakaano yun Parang ano ba, sinusubukan mo ba kami kung hanggang saan kami o kung ano ang magagawa namin? Hindi ako Diba? natatakot sa kanila. Sa Tito Vic and Joey, hindi ako natatakot sa kanila. Alam ko lahat ang nangyayari doon at ang ginawa niya doon sa Itbulaga, meron daw sindikato. Ayun, Kailangan niyang patunayan yan. Pero sa kabila ng iyong paninira, napakataas pa rin ang rating ng Itbulaga ng TV5. Diba? Kaya ito po ay sadya niyang ginawa ito. Tumampot siya ng malalaking tipak ng bato. Ipinukpok po niya sa ulo niya. Siya ang may gustong mangyari ito. Hinanap po niya ito. At ngayon ay bibigay ang katapat na parusa ng mga ginawa niya. Wala tayong magagawa. Diba? Ang hirap talaga niyan. Kasi alam mo, siyempre pagka ano na itong mga kaso sa kanya, gusto ko atakihin siya ng ano dyan, ng stress at saka yung ano, di ba? Yung panahon. Panahon. Yung Pero oras, Winsyo, gastos. Yung gastos, kasi alam naman natin na kailangan niya rin ng pera sa panahon ito. Totoo yan. Papagurin siya talaga ng gusto. At ang aking balita, individual na, sa iba-ibang piskalya pa, iba-ibang syudad. O kung meron sa Paranaque, meron sa Valenzuela, meron sa Quezon City, meron sa Pasig, meron sa Marikina. Paano pa? Nako po, patay tayo. Nako, lagari ka, Anjo Iliana. Kaya sabi Nanay Christy, mapuputpud ang tsinelas mo neto. Tapos wala ka palang abogado. Pagkayabang-yabang mo. Pro bono. Walang pang abono. Paano ngayon yan?
talaga tutuluyan ka na ng TVJ, Itbulaga. Paktay kang bata ka. Gusto mo kasing sumikat. Nanira ka pa. Paktay ka. Diba? At paano yun kung alas 8 lahat? Ay, yun lang. Paano nga kung nagkasabay-sabay? Oo. Alas 8 lahat na. Katulad yan, si Senate President Tito Soto sa Muntinlupa. Oo. Si Bossing Si Dick, Bossing doon Dick, din. hindi. Si Bossing Dick nasa Laguna. Sa Laguna yung ganing ka nalang bahay doon ni... Pero sa Muntinlupa niya, Ano siya? dinimanda Oo, si oo. Direk Daryl Yap. Oo, tapos si doon si... Si Jose Manalo, si Quezon Manalo, City. Quezon City, Oo. si Alan K. Si Alan K, Quezon City. Oo, nako. Iba-iba yan, individual na kaso yan. Naku, papagurin siya talaga. Magagasgas ang iyong sapatos. Maniwala ka. Ay, naku, magre-reklamo ang swelas na suot mo. Ay. Kapag nangyari yan, At ang pera kung saan. Oo. kukunin. Tama. Kaya stars pa more. Ayan, Ganon. tama. Correct. Ayaw tumigil. Oo. Ayaw tumigil. Dapat maghinay-hinay. Ano talaga, stop na talaga, hindi na maghinay-hinay. Stop. Talaga, makukuha ang kanyang araw-araw. Sa dami niyan. Oo. Baka every other day. Ang hearing nito. At ito pa, kapag kumandar na ang kaso niya, hindi na siya pwedeng mag-live. Ay, hindi na. Hindi Hindi, na. kapag ka nagkaroon na, pinagbawalan na Ano sila. siya? Kunwari, natalo na siya sa piskalya, Oo, di ba? ah. Lumabas na yung resolusyon, natalo siya, magbe-bail siya, aakyat na sa lower court. Hindi na po pwedeng Pag-usapan ko. umere si Anjo. Itbulaga, walang problema. Oo. Hindi naman sila bumibira on air. Oo, hindi. Si Anjo. Kasi, ano ang sasabihin ng judge? Oh. Nako, sasabihin nandiyan sa kanya na gag order yun. Kaya lang, huwag ka na magsalita against. Ano man ang nangyayari dito, hindi pwede Ilabas. ilabas. Saka ito pa mga kababayan, yung Tape Incorporated nga, hindi nakaporma eh. Tape Incorporated, sus, ma-impluensya yan. Maraming pera yan. Ikaw pa, Anjo. Kawawa ka talaga, Anjo. Sabi ko sa'yo ayaw mo kasing tumigil eh. Masyado kang pa-epal eh. At saka yung count, ilan kaya yan? Kasi ang basehan ngayon sa cyber libel, sinabi mo sa ere, bawat isang sinabi mo na derogatoryo at nakakasirang puri, isang count yun. Nako. Ilang counts yan? Ang dami nun. Kaya nga, paano yun? Ay, naku, sakit talaga sa ulat bulsa ito. Magkano ang isang count? Diba? Iba-iba pa naman. Oo, iba-iba pa naman. Iba-iba pa Pero naman. isang per count, 48,000. Oo. Meron 10,000. Oo. Paano Tapos yan? may iba 30,000. Paano kapag nagkita-kita na yan? Kaya asado na po, mga kachika, ang mga kasong libelo, slander, defamation na isasampa ng TVJ Productions at ng Itbulaga at ng mga Dabarkads laban kay Anjo Iliana. Paghandaan niya ito. Hiningi mo ito, ibibigay lamang sa'yo. Ayun. Ano ang kanta mo para kay Anjo? Ako, siyempre kakantaan ko, siyempre, isa-isa sila. Every hold up. Okay, huwag na natin pakinggan yung kanta ni baka biglang umulan. Alright, so yan mga kababayan. Yan po yung sasapiti ni Anjo Iliana. Ako, ang daming counts yun. Iba-iba individual pa ang pagsampa ng kaso. Tapos iba-ibang lugar. Tapos iba-iba, syempre. Ano-ano, dami yung pinagsasabi. So ilang counts yun, nagpakarami. Edi talagang ito yung matinding ganti. Ito yung matinding ganti ng TVJ sa pinagagawa ni Anjo Iliana. Kala niya kasi tatahimik lang eh. Sumobra ka na Anjo eh. Sobra na yung ginawa mo. Ngayon, ang mangyayari, papagurin ka sa hearing. Sigurado magagasgasan daw yung sapatos mo. Lalo na yung bulsa mo. Milyon ang gastusan dyan. Paano na? Dahil lang sa gusto mong sumikat sa TikTok? Ang dami namang ibang topic pinag-diskitahan mo, TVJ, mga kaibigan mo pa. Yung mga tumulong pa sa'yo. No. Ayan po napapala ng mga taong walang utang na loob. 3 kaso, cyber, libel, defamation, saka ano ba isa? Nakalimutan ko. Basta 3 kaso, iba-iba yung counts kung ilan, depende kung ilan ang banat ni Anjo dun sa mga binanatan niya at individual ang pagkaso, hindi po sama-sama at iba-ibang lugar. So paktay ka, Anjo Iliana. Goodbye Philippines. Goodbye Philippines nga. Gaya ng sinabi ni pangalan na ito, nakalimutan ko. Nagalit sa akin si Nanay Chrissy, nakalimutan ko yung mga kasama niya.
Hindi, si Romel Chica. Tapos ano ba to? Sino ba to? Nakakalimutan ko, sorry. Sorry po. Sino ba to? Ama na. Basta ayun mga kababayan, abangan natin. Kasadong-kasado na po ang mga kasong isasampal laban kay Anjo Illana ng TVJ Productions, ng Itbulaga, at individual po. Siyempre, magkakaso. Sino? Tito Sen, Joey De Leon, Vic Soto, Jose Manalo, Alan Kay. Sino pa? So yan, basta yan sila. Sila po ang magkakaso at iba-iba po, iba-ibang lugar. Kaya lagari ito si Anjo Illana. Sigurado, ubos ang ubos ang pera nito. Kasi nga, malaki gastos niyan mga kababayan. Saka abala, sobrang abala. Sobrang abala. Tama nga yung sinabi nila na may stress talaga to si Anjo. Dahil sa pinaggagawa niya. Yan. Kumuha talaga siya ng batong pinukpok niya sa ulo niya. Siya talaga may kasalanan yan. Diba? So, nako yan po mga kababayan. Mabubuwang po ito si Anjo. Kapag naumpisa na itong mga kasong ito. Kagaya na itong isang itong si ito si Buwangson. Ayan si Buwangson. Kung ano-ano pinagsasabi, mga kababayan. Hindi naman siya manghuhula. Madang Auring ka ba? Madam Auring 2.0? Tingnan na lang natin. Sigurado, ikaw ang hindi mananalo, Guansong. Guanson. Buwangson. Ikaw ang hindi mananalo sigurado. Alam ko naman na kaya gumaganyan, panay ang banat mo, panay ang labas mo sa social media, kasi nga gusto mo nga tumakbo. Wala. Hindi ka mananalo. Sa kangkungang ka pupulutin. At ito naman si Anjo. Anjo, good luck na lang sa'yo. Sana kayanin mo ang hagupit ng ganti ng TVJ sa'yo. Nako po. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.